Matalik na magkaibigan sina Joel at Renz. Mga batang corporate slaves sa Maynila na sawa na sa ingay at stress ng lungsod. Isang Biyernes ng gabi, napagdesisyonan nilang mag-road trip papuntang Batangas para mag-relax. Wala silang konkretong plano, basta lang makapaglakbay, makainom sa dalampasigan at magpahangin sa probinsya. Pagsapit ng hating gabi, bumaybay sila sa isang makipot at madilim na kalsada sa bayan ng San Juan. Konti lang ang ilaw sa daan at tanging ang high beam ng kanilang sasakyan ang nagbibigay ng liwanag sa paligid. Tahimik ang lugar, maliban sa tunog ng makina at mga kuliglig sa labas. Habang nagmamaneho si Joel, napansin ni Renz ang isang matandang babae sa gilid ng kalsada. Nakayuko at tila may kinakalkal sa lupa. Mabilis lang nila itong nadaanan, pero sa gilid ng kanilang paningin, parang gumalaw ito ng hindi normal. Parang biglang lumundag papunta sa kakahuyan. "Putek, nakita mo yun?" tanong ni Renz, medyo kinikilabutan. "Ha? Yung matanda?" sagot ni Joel, hindi iniintindi. "Pre, parang di normal yun. Alam mo yung feeling na may tumalon sa peripheral vision mo? Baka naman hayop lang," sagot ni Joel. Pero ramdam niya ang unti-unting paggapang ng kaba sa katawan niya. Nagsimula nang lumamig ang hangin sa loob ng sasakyan at unti-unting kumakapal ang fog sa daan. Sa di kalayuan, may nakita silang isang malaking puno ng balete, nakatayo sa gitna ng kalsada. Pero kanina, wala naman ito ron. "Pre, anong ginagawa ng puno sa gitna ng daan?" bulong ni Renz, kinakabahan na. Pinahinto ni Joel ang sasakyan at binuksan ang ilaw sa labas. Lalong lumakas ang pakiramdam nilang may mali. Sa ilalim ng puno, may isang anino na dahang-dahang lumalapit. Dito nila nakita ang isang nilalang na hindi tao. Mahaba ang mga kuko, payat ang katawan na parang butot balat, at ang mukha nito ay tila pinagsamang baboy at tao. May maitim na mata at matulis na pangil. "Aswang," bulong ni Renz, nanginginig ang boses. Biglang tumili ang nilalang. Isang tunog na parang pinaghalong alulong at halakhak. Sa isang iglap, bigla itong sumugod. Mabilis na parang hangin. Sa sobrang takot, inapakan ni Joel ang gas at sinubukang dumaan sa gilid ng balete. Ngunit biglang sumampa sa hood ng kotse ang aswang. Pinapalo ang windshield gamit ang matulis nitong kuko. Napasigaw sina Joel at Renz habang pilit na sinusubukang itaboy ang nilalang sa pamamagitan ng busina. Nang tila hindi epektibo, binuksan ni Renz ang glove compartment at kinuha ang isang maliit na kutsilyo. Wala siyang ibang magawa kundi itarak ito sa braso ng aswang nang sumubok itong buksan ang pinto.
Napahagis ang aswang at lumayo. Pero hindi pa rin itong tuluyang umalis. Sa gilid ng kakahuyan, nakita nila ang mas marami pang anino. Dahang-dahang lumalapit, mga mata na nagliliwanag sa dilim. Pre, humanda ka. Hindi lang isa yan. Bulong ni Joel na nanginginig na ang mga kamay sa manibela. Sa isang iglap, inapakan ni Joel ang gas. Umaasang makakawala sila. Habang papalayo na sila, nakita nila sa side mirror ang mga nilalang na nagsilabasan mula sa kakahuyan. Pinagmamasdan sila ng gutom na mga mata. Doon lang nila naisip ang balete. Sabi ng matatanda, kapag may balete na biglang lumitaw sa daan, hindi na dapat lumingon pabalik. Nung sinubukang lumingon ni Renz, napansin niyang wala na ang puno. Tanging isang matandang babae lang ang naiwan sa kalsada. Nakangiti sa kanila na may duguang kamay. At pagkatapos ng gabing yun, hindi na muling bumalik sina Joel at Renz sa Batangas.